Ang inaasahan natin sa darating pong Martes, no, April 14, ay una, wala na hong makakapigil sa pagdinig pong ito. Nagkaroon po ng ikatlong petisyon kahapon, pero ito po ay pag-uulit lamang ng pong mga original points ng Torion complaint. So, ang sinasabi nga ho natin, parang nagsasayang ng papel. Ito pong mga abogado na nag-file po ng third complaint against the impeachment proceedings. No? Dahil ang sinasabi din ho nila doon, they are principally adopting the position of the first complaint, no, against the impeachment. No? And pangalawa, yung pinakamahalaga naman pong petisyon ay yung pong petisyon po mismo ng pangalawang Pangulo. Dahil siya naman po yung interested party, meron pong legal standing dito sa bagay po na ito ng impeachment proceedings. No? So, yun po yung una. And dahil hindi po naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema at nag-order lamang po na magbigay ng komento ang House of Representatives at lahat po ng ibang respondents, magpapatuloy ang mga pagdinig na magsisimula po sa April 14. So, inaasahan natin na lahat po ng mga sinabpina ng mga tao, personalidad, mga dokumento, ebidensya ay maisasalang po sa araw po na yon. So, kasama po rito yung pong pagsalang kay Remy Madriaga, yung self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte. Mapag-uusapan po rito kung ano ho ba yung detalye at laman ng kanya pong affidavit. At tingin ko gusto rin pong matest, no, ng atin pong mga kinatawan, miyembro po ng komite, yung kredibilidad ni Remy Madriaga. So malamang po ay iisa-isahin yung pong mga detalye ng kanya pong affidavit. Meron pong particular focus din po sa confidential misuse, no, sa araw po na ito. So maisasalang po yung Commission on Audit Officer na bumuo ng report relating to the misuse of confidential funds. Pag-usapan po dyan yung ano ho ba yung naging paglabag sa Department of Education, sa Office of the Vice President, nung pong paggamit ng confidential funds. No, particularly halimbawa, yung pong paggamit nito sa mga non-confidential expenses katulad po ng team building. May sasalang din po yung PSA, yung Philippine Statistics Authority Representative, kung saan may tatanong ho sila kung umiiral ba, totoong tao ba si Mary Grace Piatos at ang iba pang mga nakatanggap supposedly ng confidential funds. No? Maisasalang din po yung kinatawan po ng Kongreso na bahagi po ng House Committee on Good Government para siyempre ma-expedite din po yung proceedings dahil naipakita ho doon sa pagdinig ng nakaraang 19th Congress yung po mga aktual na detalye nung po maling paggamit ng confidential funds at iba pa hong mga usapin na kinakaharap po ng pangalawang Pangulo. So halimbawa, yung pong pamimigay ng mga envelopes, no, para sa head of procuring entity at iba pang mga official po ng Department of Education ay mapag-uusapan po ito, particularly yung testimony po ni former Department of Education Undersecretary Gloria Mercado. So, yan ho yung sa aspeto ng confidential funds. So hopefully, by Tuesday, nakuha na rin po namin lahat ng iba pang mga nasabpina ng mga dokumento, particular yung pong mga salin ng ating pong pangalawang Pangulo from 2007 to 2024 mula po sa Ombudsman, lahat po ng tax documents including yung income tax returns ng ating pong pangalawang Pangulo, ng kanya pong asawa, si Ginoong Man Scarpio at ng kanila pong mga kumpanya na nakalista sa kanila pong sa kanya pong 2024 SALN. No? Inaasahan din ho natin na makakuha po natin yung mga lahat ng corporate and financial documents ng lahat ng kanilang mga kumpanya at na nakalagay po sa kanila po sa kanya pong 2024 SALN. So pagka merong sapat na panahon, hopefully lahat po naman na imbitahan ay maisalang, pero kung hindi sila maisalang sa darating pong Martes, isasalang po sila sa mga susunod pa pong mga pagdinig. Dito, marami po doon sa binanggit yung mga maaaring testigo, napakinggan na namin at napanood nung nakalipas sa mga taon, maliban kay Remy Madriaga. Did I get it right na sa order of appearance, uunahin si Madriaga? Mas malamang po mauuna po si Mr. Madriaga doon po sa pagsasalang po ng komite, only because yung pong order ng court, no, na pumayag po na magpakita ho siya sa amin pong komite ay meron pong time schedule. No? So, ang order po sa kanya ay magpakita sa amin pong komite from 8 a.m. to 5 p.m. No? So, we would want to respect also the mandate of that court. No? So, hopefully before 5 p.m., natapos na po yung mayor na bahagi ng testimonya po ni Mr. Madriaga.
nalala ko po nung nag-appear dito yung abogado ni Ginoong Madriaga, may binabanggit siyang pwedeng makapagpatunay dun sa kanyang mga salaysay tungkol sa partisipasyon niya as a bagman. Yun daw cellphone na nasa kustodiya ng korte. Yun po ba'y sinabpi na rin ng House Committee on Justice? At the moment, hindi pa ho ito nasabpina. Pero ang totoo naman ho, it doesn't have to be subpoenaed during our proceedings. No? Kasi siyempre, ang mas mahalaga po muna yung pong katotohanan ng kanyang affidavits. No? So, I think kung significantly convinced ang atin pong mga kinatawan, kahit yung pong pagsubpoena, nung pong iba pang mga dagdag na mga devices, documents, pwede hong magawa yan, whether in the House proceedings or in the event that we proceed to trial at the Senate. Yan po bang mga narinig naming mga pangalan itong nakalipas na panahon, Madriaga, Gutesa, at saka mga Marines? Sa inyong pagkakaalam, somewhere somehow, sa nakalipas na mga taon, ay nagkakasama o magkakakilala? Sa totoo lang, hindi ko po alam, no? Kasi ang alam ko po ay it's an entirely separate endeavor. Ito pong Marines and Mr. Guteza. It's an entirely separate endeavor. Ito pong kay Mr. Madriaga. But we will see in the course of the proceedings kung meron pong pagsasanga ang kanila pong mga landas. Si Senator Trillanes, nag-appear din ba with the bank accounts ni VP? At the moment, wala po akong information no? Kung magpapakita po siya Senator Trillanes. But ang pagkakaalam ko, he has been mentioned in one of the complaints. So I think we will have to ask one of the complainants or their endorsers if they will ask Senator Trillanes to be part of the hearing proper. Sino pa yung isang iimbitahan sana? Well, ang totoo naman ho, katulad na binanggit ko kanina, ang pinaka gusto ho nating maisalang, no? Yung mga pinakabago at pinaka-compelling po na mga ebidensya. So, bukod po kay Mr. Madriaga, ang isa po doon sa pinakabago at pinaka-compelling po ng mga ebidensya ay yung pong documentary evidence mula sa Ombudsman, BIR at SEC. No? Kasi dito na ho mailalahad kung meron po bang unexplained or explainable po ba yung yaman ng atin pong pangalawang Pangulo dahil magbabatay po tayo doon sa forensic analysis, doon po sa kanyang stated 2024 SALN at a net worth of 88 million. Kong, how strong is the argument that grave abuse of discretion exists to warrant yung intervention ng Supreme Court in this stage of the proceeding? Tingin ko wala akong grave abuse, no? Kahit nga ho, not grave abuse, tingin ko wala akong ganun. Kasi nga, everything that the House Committee on Justice has been undertaking is within the mandate of the Constitution. We are mandated to conduct a hearing after determination of sufficiency in form and substance. Yung po yung una. Pangalawa, within the House rules, meron po karapatan to conduct a hearing ang atin pong House Committee on Justice after determination of sufficiency in form, substance, and grounds, no? At makapag-elicit po ng mga additional evidence through compulsory processes like subpoenas. And finally, to be clear, yung Supreme Court po mismo in the Duterte versus House case, no? Ang sinabi ho nila doon, ang House Committee on Justice po ay empowered, may poder to receive evidence. No? At kasama po doon sa reception of evidence ay yung po iba't ibang mga klase ng evidence katulad ng documentary and testimonials. Kaya hindi ho totoo yung sinasabi nila na hindi ho pwedeng mag-elicit ng additional evidence ang House Justice Committee. Hindi ho tayo nakatali doon sa mga ebidensya na ipinasa at time of filing. Lalo't higit, ito po ay kung makakadagdag o makakapagpa-weekend doon po sa kaso mismo. Kasi nga, ang sabi ho nila in that petition na final po nitong nakaraang mga araw, sabi nila, hindi, doon sa piskalya nga ho, evidence at hand lang po yung importanteng pagbabatayan. And gumawa tayo ng paglilinaw dyan na hindi yun totoo. Yung po mismo nga manual ng prosecutors para sa mga preliminary investigation, nakalagay ho ron, empowered ang piskal na mag-issue ng subpoena ducis tecum ad testificandum para kumuha po ng dagdag ng ebidensya. And again, the purpose of this is justice para magkaalaman mo talaga at the level of a preliminary investigation at sa bahagi po namin at the level of hearing proper kung dapat ba talagang tumawid, tumuloy o tumigil yung proceedings po natin batay sa mga umiiral na ebidensya. Yung, si Ombudsman Remulla, do you expect him to come to the hearing with SALNs? I think na-confirm po yung Office of the Ombudsman, but I think Ombudsman Remulla stated that
he will deploy yung pong officer na meron pong access dito po sa mga silence po nito. But of course, the Ombudsman himself is welcome to attend the impeachment proceedings po. Kung Ompong Ordonez. Thank you po. Tungkol po rito sa ating Memorandum of Agreement para po sa pre-legal assistance para sa ating mga senior citizens. Ang kasunduan pong ito ay magbibigay ng libreng pre-legal assistance sa ating mga lolo at lola, lalo na po sa usapin ng kanilang karapatan, benepisyo at proteksyon laban po sa pang-aabuso at panlilinlang. Nilalapit po natin sa ating mga lolo at lola ang hustisya. Binibigyan natin sila ng boses, kakampi, at lakas ng loob para ipaglaban ang kanilang karapatan. Alam niyo naman po, ang ating mga senior citizens ay madaling malinlang. Karamihan ay nabibiktima ng ating ng scam. At wala silang access kung ano ang gagawin. Kaya gumawa po kami ng kasunduan ng Integrated Bar of the Philippines para bigyan ng pre-legal assistance ang mga lolo at lola na nabibiktima ng mga panlilinlang o ng ating mga scammer. Ilalapit po natin ang ating mga senior citizens, ilalapit po natin ang hustisya sa mga senior citizens. Hindi po yung senior citizens ang maghahanap ng hustisya para sa kanila. Yun po ang buod ng ating kasunduan. Kasi napakarami pong senior citizens ang nabibiktima. Alam nyo, madali pong paniwalain ang ating mga senior citizens. Mapangakuan lang ng may malaking kita ay yung kanilang mahabang panahon na inipon ay napupunta lamang po sa mga taong ay nambibiktima. Kaya ito po, ako'y nagpapasalamat sa IBP, Integrated Bar of the Philippines, sa kanilang ay pakikipagkasundo sa Senior Citizens Party List para po mabigyan ng hustisya ang ating mga senior citizens. Ito po ay pangbuong bansa, hindi po lamang dito sa NCR. Kaya yun lahat po, kasama ito na isang panawagan ko na rin sa ating mga senior citizens, kung meron po silang problema, ay lumapit po sa atin. Ito po ay hindi naman po lahat ng problema ng senior citizens ay kasama ron sa usapan. Hindi po kasama rito yung mga usapin ng mga pamilya na paghahati ng property. Yung mga money claim po, hindi po kasama rito. Ito po ay tulong natin doon sa mga lumalabag sa batas para sa kapakanan at karapatan ng ating mga senior citizens. Kung yung mga senior citizen, dalawa po kadalasan ang inihingi ng hustisya eh. Yung silang dinimanda, pwedeng tumakbo kasi ang libreng abogado sa PAO, Public Attorney's Office, pwede mo lang gamitin pag ikaw ang dinimanda. Pero ang PAO hindi pwedeng gamitin pag ikaw ang magdedemanda. So pag ikaw nais-scam at magdedemanda ka, hindi pa pwede yung PAO. Diyan po sa kasundoon, pakikipagkasundo ng Integrated Bar of the Philippines, yung po bang nabiktima na karoon ng injustice, pwede naman siya magdemanda? Opo, kasi sakop po yun ng ating kasunduan na hindi po basta po idinimanda o magdidemanda basta po para sa karapatan ng ating mga senior citizens. Ito po ay sakop ng aming kasunduan. At ito po ay libre. Meron po ba kayong nababalitang inaabusong mga matatanda ng kanilang mga anak o mga apo? Napakarami po. Ito ay sakop ng ating kasunduan. Yung mga inaabuso ng pamilya, yung mga inaabandona, kailangan po nating ipaglaban yan. Hindi po tayo papayag ng ating mga senior citizens ay naagrabyado. Paglalaban po natin. Meron po kasi ako naririnig na kwento, malamang dito marami makarelate. Naniniwala yung mga apo, naniniwala yung mga anak, na kapag matanda na yung kanilang magulang, matanda yung lolo, no choice kung hindi sila yung tagapagmana ng kanilang lupain. At nakokontrol ng mga anak at ng mga apo kung ano man ang proceed dun sa property ng matanda, lalo na mahina na at hindi naman nakapag-aral masyado yung matanda. Yung po bang ganun mga usapin, pwede rin ipasok dyan sa IBP? Opo, pwede po natin ipasok dyan. Kasi nga, yung sinasabi natin,
kailangang ipagtanggol natin ang mga senior citizens na naagrabyado. Lalong-lalo na kung nang-aagrabyado sa kanila ay mismong pamilya. Bibigyan po natin ng hustisya ang ating mga nakakatanda. Kailangan daw umalis si Congressman Miro. Kayo po nga graduate, hindi naman. Siguro isang maikling ano lang. At baka may tanong kay Congressman Miro. Pagpasensyahan nyo lang po, first time ko dito, pero next time kahit 3 oras po. Pero ngayon talaga, hindi ko lang humatanggihan, pero may activity po yung anak ko eh. Ito ko tawag ng tawag na po. Apo, hindi pwedeng tanggihan ng anak. Parang magulang yan. Asawa pwede, pero anak hindi. So anyway, ang akin na lang po, sige po. Kung Miro, Ed Cordero po from GMA News Online. Kailan niyo po imbitahan yung mga oil companies for hearing ng cartelling? So this week po yun,